At dahil first time ko nga sumakay ng barko, gusto ko ding i-share to sa inyo, naging experience ko. At the same time, gusto ko ulit siyang dumaan sa feed ko one of this day para maging memories ko nga. So ito, from Cagayan de Oro, going to Manila na kami neto, pabalik sa Manila. So bago nga kami paakyatin, parang tagal na rin namin nagantay dito, 3 to 4 hours. So pinaikot-ikot nga muna dyan yung K9, chinek yung aming mga bagahe, and then kinapkapan na rin kami ng mga security guard bago nga kami paakyatin. At pag-akyat nga namin, nagkalkal agad ng mga pagkain kasi ang tagal namin naghantay doon. So kumain muna kami dyan ng cup noodles, ang dami naming dala, no, para kami dyan nag-panic buying. Kasi sabi nga ng kuya ko, nauna kasi silang nagbarko bago nga kami ang mahal daw ng mga bilihin. Kaya kami naman mega bili at hindi naman namin naubos yung mga bitbit namin. Pinahirapan lang namin yung mga sarili namin kasi nabitbit din namin pabalik ng Manila pa. So ito nga, pagdating nga namin or pag-akyat nga sa barko, yung pamilyang Aligaga nag-ikot agad. Titingin sana kami sa labas kaso may oras lang sila kung kailan ka pwedeng lumabas, kaya medyo nakakalungkot kasi hindi mo talaga siya 24 hours makikita yung karagatan. So tinignan na nga namin yung buong barko para ka lang nasa mall, diba? Kompleto, halos kompleto na rin naman siya. May cake pa nga, talagang pinakatitig-titigan ko yan, pero inawat ko nga yung sarili ko na wag bumili. Pero pagdating ko sa Manila na natakam talaga ako. Cake din ang una ko nga kinain. So, eto nga, bumili nga muna kami ng Bonamins, just in case na mahilo kami, pero hindi po kami nahilo. Swerte, sabi nga ng yung mga friend ko, yung mga kakilala, swerte namin kasi hindi nga magalaw daw yung dagat, kaya hindi kami masyadong nahilo. At nakita niyo yung presyo ng chichiryan, no? Yung 10 pesos lang dito sa labas, pero 45 pesos nga doon. Tapos may charging area dyan, just in case na malobat nga yung mga cellphone nyo. 1 AM nga yung alis pala ng barko dyan, at dahil free meal nga dito sa barko, breakfast pa yung unang kain namin dito. At ayun nga, pagpunta mo sa dining area nila, nakalista doon kung ano yung meal na available nila. Tapos pipili na lang po kayo. At grabe naman talaga tong anak ko, no? Tuwing aalis kami sa lugar na pinunta namin, second time niya na to, nung una isa Palawan, nagkasakit siya nung pabalik na kami ng Manila. And then ito, second time around, from Cagayan to Manila, nagkasakit ulit siya. Since business class nga pala kami, siniserve po yung food sa amin. Pero kapag economy ata or mega value kayo, ayun, nakapila nga po pala kayo. May water station nga din pala dito, just in case na wala nga kayong dalang tubig. At dahil naikot na nga namin yung buong barko, nakita namin yung kwarto dun sa mega value. So ganito yung kwarto nila, isang malaking kwarto, tapos may mga double deck na madami siya, na hindi naman tabi-tabi pero madaming double deck. Tapos kami naman po ay naka business class, so room 207 nga kami, ipapakita ko or tutur ko nga kayo sa loob. So ganito yung itsura niya, apat yung bed, at bawat bed nga ay mga kurtina, kaya may privacy din. Tapos sa gilid lang ng pintuan, meron dun parang aparador, lagay ng mga gamit para hindi nga siya ganun kakalat. So sa kwarto nyo nga, meron na ring lababo dyan. So hindi na hassle para lumabas pa, para maghugas ng kamay or mag-toothbrush. Pero yung CR po, common CR siya. Kailangan nyo pa talagang lumabas para naman mag-CR. So dahil nakabarko nga kami, abay, yung Jowa Bells ko nagbitbit ng tuba. Tuba ba to? Yung suka, yung alak na kapag tumagal nga ay magiging suka na siya. Tapos may maliit siyang sopa. Pasensya na sa mga kalat namin, pero makalat talaga sila. Tapos meron siyang isang bintana na mas okay sana kung nasa bandang dagat kami. Pero kasi yung area namin is walang makikita, liwanag lang talaga. So after noon, umakyat na nga kami dito sa 3rd floor. Nagtingin kami dito sa view deck kasi staff over kami dito sa Cebu. Aba, pakiramdam ko, nasa Cebu na ako. So rinamdam ko talaga kasi isa ito sa mga gusto kong destinasyon na puntahan ngayong 2026, i-manifest natin na matuloy. Pero just in case di matuloy, marami pang pagkakataon at sigurado makakapunta pa rin tayo. So yan, in-enjoy namin yung moment. Sobrang hangin nga dyan. So dito sa loob nga pala ng barko, meron din siyang sing-along bar. Kaso ang dami mong audience, kaya medyo nakakahiya din. Tapos kapag kagabi nga pala, bongga, paglabas namin, sabi namin, ba't ang ingay? Meron palang banda sa labas, mga 9 or 10 PM ata ito. So pwede rin kayo mag-chill-chill, uminom-inom nga dyan ng alak. Good morning. We would like to inform everyone that breakfast is now being served at our dining areas. O, diba, bongga, para ka talagang nasa mall. So, ganun po sila mag-announce kapag kakakain na. At after nga kumain, umakyat kami dito sa view deck. Grabe, sobrang na-enjoy namin yung pagsakay nga dito sa barko para talaga kaming naka-staycation. Wala kaming ginawa kundi kumain at matulog lang. Sana makasakay nga ulit kami dito, no? Sobrang na-enjoy nga talaga namin. At kaya natapos ng ating video. Sana nagustuhan nyo rin po. Thank you, babush!